Isang napakagandang umaga po sa bawat isa. Are we blessed? As we come to this church, are we blessed? Amen. Inaanyayahan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo. Okay. Pakitingnan nga po yung inyong mga katabi. Pakisabi po sa kanila, mapalad ka kapatid. Sapagkat ang Diyos ang iyong inuna sa umagang ito. Amen. Sabi po sa ating aawitin ngayong umaga, kay ganda ng umaga, kapag si Jesus ang inuna. Amen po ba tayo riyan? Amen. Amen. Sige pa, palakpakan natin ang Panginoon sapagkat napakabuti ng ating Diyos at siya ang Diyos na mapagmahal sa bawat isa. Hallelujah! Let's praise the Lord! Ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Ay, kayang-kaya. Puso ko ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Amen! Hallelujah! Kapagkan mo at pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Katapatan mo at pag-ibig mo ngayon at kailanman. Katapatan mo at pag-ibig mo ay hindi nagbabago. Katapatan mo at pag-ibig mo noon, ngayon at kailanman. Ang problema ito ay kayang-kaya. Puso ko ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Ano man ang problema, ito ay kayang-kaya. Puso ko ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Okay, ganda ng umaga. Hallelujah. Ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Kay ganda ng umaga, pag si Jesus ang inuna. Kay ganda ng umaga, araw-araw ay masaya. Ano man ang problema, Panginoon, ay aming kayang-kaya sapagkat Ikaw ang Diyos, Panginoon, na siyang nagbibigay sa amin ng pag-asa. Kayang-kaya. Puso ko ay masigla, punong-puno ng pag-asa, dahil mahal tayo ng ating Ama. Yes, Jesus. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Dahil mahal tayo ng ating Ama. Hallelujah! Tunay nga na ang Diyos ang karapat-dapat na purihin sa umagang ito sapagkat siya ang number 1 sa ating buhay. Amen?
Patuloy tayong magpuri sa ating Panginoon. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. Ikaw lamang. Sige po, purihin natin ang ating Panginoon. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Ang sasambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking puso, you're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Pangamba ko'y nawawala sa piling mo. Kapayapaan ang nadarama sa puso ko. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Walang ibang Diyos na tulad mo. Ikaw lamang ang pupurihin ko. Ikaw lamang ang sasambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking puso, you're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Ako ay tinulad mo sa agila. Lilipad ng lilipad sa presensya mo. Kagalakan mo ay kalakasan ko. Ang buhay kong ito'y alay sa'yo. Ikaw lamang. Sige po, purihin po natin ang ating Panginoon. Ikaw lamang ang sasambahin ko, Panginoong Jesus. Ikaw ang buhay ko. Pag-ibig mo'y tunay at totoo. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking puso, you're the only one. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Problema may dumating, magtitiwala sa'yo. Mga salita mo ay di nagbabago. Amen, Lord. Tunay nga, Panginoon, anumang problemang dumating, Lord,
Kailanman, Panginoon, Ikaw ang aming magiging kalakasan, Lord. At sa araw-araw, Panginoon, alam namin na nariyan ka, Panginoon, gumagabay sa bawat isa sa amin, O Lord God. Hallelujah. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Panginoon, kami man ay may pagkukulang sa inyo, pero Ikaw, O Diyos, ay never na nagkulang sa bawat isa, O Lord God. Never ka, Panginoon, na nagkulang sa amin, Lord, lalong-lalo na, Panginoon, sa aming pagtitiwala sa inyo, Panginoon, sa aming pangangailangan, Lord God. Ikaw ang aming kalakasan, Panginoon. Ikaw ang source, Panginoon, ng bawat biyaya, bawat pag-asa, Panginoon. Kami lumalapit, Lord God, sa umagang ito. Pakinggan niyo po ang awit ng aming mga puso, Panginoon. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw
Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Minsan pa mga kapatid, ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ating isigaw ang pangangailangan natin sa Panginoon. Magkulang ng kabanalan mo, Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Oh, ayaw namin magkulang, Panginoon, magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo, Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Tunay nga, O Diyos, na ang aming kalakasan ay sa iyo lamang nagmumula, O Diyos. Kaya't sa umagang ito, patuloy ka naming itatanghal, O Diyos, sa aming kalakasan. Lumalapit, nagsusumamot, ninanais, banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan, O Diyos, puso ko'y katagpuin. Lumalapit, nagsusumamo, ninanais, banal na presensya mo. Inaasam na ika'y maranasan, O Diyos, puso ko'y katagpuin. Ang pagmamahal mo ay walang katulad, sa buhay ko ay kailan may di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Hanga-hanga ang iyong katapatan, kabutihan mo ay walang hanggan. Ikaw, Jesus, ang matibay na sandigan. Hindi ako bibiguin kailan pa man. Ang pagmamahal mo ay walang katulad, sa buhay ko ay kailan may di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad, sa buhay ko ay kailan may di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo, kadakilaan itatanghal
Diyos, ikaw lamang. Ikaw lamang, Jesus. Patuloy ka naming itatanghal. Purihin natin ang ating Panginoon. Pangako mong tulay sa buhay ko ay siyang gabay, aking lakas at kanlungan. Simula't katapusan, ikaw ang daan at ang tangi kong kaligtasan. Walang ibang itataas, Jesus, ikaw lamang. Pangako mong tunay sa buhay ko ay siyang gabay, aking lakas at kanlungan. Simula't katapusan, ikaw ang daan at ang tangi kong kaligtasan. Walang ibang itataas, Jesus. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailan may di nakunan. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Sa buhay ko ay kailan may di nagkulang. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Ang pagmamahal mo ay walang katulad. Tunay nga, O Diyos, na walang katulad ang iyong pagmamahal. Patuloy ka namin itatanghal, O Diyos. Ako'y namamangha sa'yo. Kadakilaan, itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Itatanghal kita, O Diyos, ikaw lamang. Oh, hallelujah. Ikaw lamang, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Ikaw ay dakila. Patuloy ka naming itatanghal, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ay walang katulad, Panginoon. Ikaw lamang, O Diyos, ang patuloy na pumupuno, Panginoon, sa mga pagkukulang namin, Lord God. Ikaw ay tapat, Lord God, at hindi nagbabago. Kaya ikaw lamang, O Diyos, ang karapat-dapat na itanghal, papurihan at dakilain. Sa iyo lahat ang kapurihan sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise God. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Amen ba? Nagagalak ba tayo na tayo ay
narito sa loob ng church at tayo ay sumasamba, umaawit sa ating Panginoon. Amen ba tayo? Amen. So, praise God. At kung titingnan po natin ang ating panahon ngayon, tayo ay nagsimula lamang noong buwan ng January. Ngunit ngayon, tayo ay nasa buwan na ng September. So, nagbibilang na lamang tayo ng ilang buwan at saka papasok na ulit yung panibagong taon. Amen ba? So, napakabilis ng pag-usad ng panahon. At sa pag-usad ng panahon na yon, marami po tayong experience. Amen ba? Sino po sa atin dito ang mahilig magkwento? Amen. Hindi ko po sinasabing mahilig mag-marites. Magkwento po. Ngayon po, minsan, tayo po ay nagkikwento. At minsan ang kwento natin ay yung bang nakakatawa. Nagkwento na ba kayo na nakakatawa at pagkatapos walang tumawa? Yes. Amen. Amen. Ganun ba? Anong nararamdaman nyo pag ang kwento nyo nakakatawa at walang tumawa? Naiinis ba kayo? Nahihiya. Nahihiya, no? Sino sa atin dito ang mahilig manghiram ng gamit sa ating kapitbahay? Halimbawa, mga martilyo, lagare, timba, kung ano-ano po. Tapos, pag ginamit nyo, hiniram ninyo, at nasira ninyo, may lakas ng loob pa ba kayong isauli ito? Maring isasauli nyo. Pero, pag sinauli nyo to doon sa may-ari, sa kapitbahay ninyo, dalawa ang pwede nyong maging comment sa kanila. Mang Jose, itong nahiram ko sa inyo, nung hiniram ko, medyo parang sira na to Nung ginamit ko, lalong nasira. Isasauli ko na po ito sa inyo. Ganon. Sino ang paghumiram ganon? Meron naman, minsan, pag halimbawa may conviction ka at ang ginamit mong hiniram na bagay ay nasira, ang sasabihin mo sa kanya, Mang Jose, nasira ako po ito, pero papalitan ko po ito. Pag nagkaroon ako ng pera, papalitan ko po ito. Sino po sa atin ang ganon? At ang challenge po sa atin, sino po sa atin dito ang ipinagmamalaki na born again kayo? Amen. Kayo ba ay may lakas ng loob doon sa kausap nyo na sabihin na ako po ay isang born again? Okay. Nasasabi ba natin yun sa ating kausap? Okay. O nahihiya po tayo na sabihin na tayo ay born again? Amen. So, praise God. Ang mensahe po sa atin ng Panginoon ay tungkol sa title na Unashamed of the Gospel. At inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at basahin po natin yung ating passage sa Romans chapter 1, verse 16 to 17. Samahan niyo po ako sa ating magbabasa ng salita ng Panginoon sa Romans chapter 1, verse 16 to 17 sa New King James Version. Ang sabi dito, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith." Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagpapala mo ng inyong banal na salita. Patuloy po, Panginoon, na humaharap kami sa inyo, Lord God, at humihingi kami ng karunungan, and we invite the Holy Spirit to be in this place. Hover in this place, guide us, at patuloy po, Panginoon, na turuan mo kami ng inyong banal na salita. Ipakita mo, Panginoon, ang sustansya ng inyong salita
upang ito po ay patuloy po na maipamuhay namin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat kayo po ang sentro ng aming pag-uusap. Panginoong Jesucristo, ikaw ang aming maitaas sa oras na ito. Maraming salamat sa inyo po ang lahat ng papuri sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang bawat isa ay magsasabi ng Amen and Amen. Maraming salamat po. Pwede na po tayong mupo. So, praise God. Ang mensahe ng Panginoon sa atin, unashamed of the gospel. At kung titingnan po natin na sa pagkakataong ito, ang mga mananampalataya noong unang panahon, noong kasama nila ang ating Panginoong Jesucristo, they were mentored by our Lord Jesus Christ. But then afterwards, nung nawala na po ang ating Panginoong Jesucristo, we can see how the apostles and how the disciples considered the gospel they heard. So we will have an outlook on how Christ's disciples considered the gospel they heard. But then, makikita po natin, they were unashamed and with boldness. Mayroon po silang tapang. Mayroon po silang guts. Ang naalala ko nga po, yung turo nung nakaraang linggo, sabi ni Pastor Nelson, kung tayo po ay nabuhay kasama ng ating Panginoong Jesucristo, palagay ko po, hindi po tayo magdadalawa, magtatatlong salita at patuloy that we will defend our faith. So, totoo nga po yun sapagkat kahit na yun mga mananampalataya, doon sa Acts chapter 4 verse 13, ang sabi doon, now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated and untrained men, they marveled and they realized that they had been with Jesus. Ito yung pagkakataon na kung saan pagkatapos nilang pagalingin yung lame, yung pilay, ay sila ay nasita ng mga Pharisee at ng mga teachers of the law. But then, itong si Peter at si John, patuloy na kanilang inihahayag kung ano ang nasa kanilang puso. Yung pag-witness nila sa ating Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin, itong mga taong ito ay mga pangkaraniwang mga mangingisda, pangkaraniwan na mga nagtatrabaho lamang sapagkat they were uneducated, they were untrained, but then they marveled, yung mga tao sa kanilang paligid, sapagkat they are teaching, they are preaching with boldness. Bold sila magturo. Sa Acts chapter 28 verse 30 and 31, sabi doon, for 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all who came to see him. He proclaimed the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ with all boldness and without hindrances. Ito yung pagkakataon na nasa house arrest po si Apostle Paul. But then, kahit na nasa house arrest siya, tumatanggap siya ng mga bisita. Mananampalataya at hindi mananampalataya. Ngunit, nandoon yung zealousness, yung boldness ni Apostle Paul na kanyang inihahayag ang salita ng Panginoon. He is proclaiming the kingdom of God and they taught them about the Lord Jesus Christ. And they taught it with boldness and without hindrance. Ito po yung mga mananampalataya noon. Ngayon, siguro po, tinatanong na po natin ang ating sarili. Okay, so, sa verse 16, sabi doon, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation, for everyone who believes, for the Jews and also for the Greek.
So, number one, tingnan po natin to. The clear declaration why Paul is bold and not ashamed of the gospel because the gospel is the good news that comes from God Himself. Okay, so ano ba itong pinag-uusapan nating gospel? Okay, ang gospel is a word, the word gospel reflects the Greek word for good news. Magandang balita po. Ito po yung magandang balita na kung saan ang ating Panginoon Diyos ay may ginawa sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Supremely, in the life, in the death, and in the resurrection of the Lord Jesus Christ. Na kung saan, ito po yung naisin ng Panginoon Diyos para magkaroon ng fulfillment yung kanyang pangako na ang bawat humankind, yung mga ligaw na kaluluwa, lost soul, ay ma-reconcile ito sa ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Those person who have guilt, yung mga taong naliligaw ng landas, sila po ay ma-reconcile at magkaroon po in the future ng transformation sa kanilang spirit and anticipation na kung saan mahayag sa kanila, mismo sa kanilang sarili, yung resurrection pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Makita nila, because of the transformation of the Spirit of God, makita po nila yung resurrection na mismong maganap at makita nila yung new heaven and new earth. Ang gospel po, noong unang panahon, when we talk about the gospel, ito po yung message ng ating Panginoong Hesukristo. On the first century AD, when Christians talk about the gospel, it is the message of the Lord Jesus Christ. Hindi po ito yung book o yung writings nila Matthew, Mark, Luke, and John. So, pag tinukoy nila na gospel during that time, ito po ay yung teaching mismo ng ating Panginoong Hesukristo. But during the 2nd century, ang mga Kristiyano po, pag sinabi nilang gospel, ito na po yung tinatawag na book o kaya writings nila Matthew, Mark, Luke, and John. Kaya tinatawag nila itong the gospel according to Matthew, the gospel according to Mark, and so forth. So, doon na-establish yung tinatawag na book o kaya mga writing. And it is the gospel. Yun po yung gospel na sinasabi during the 2nd century na kung saan tinutukoy na po yung mga writings nila Matthew, Mark, Luke, and John. Alam po ba natin kung saan sa Bible ang Matthew, Mark, Luke, and John? Amen. So, praise God. So, Paul is not ashamed of the gospel. However, Paul had every reason to be ashamed. Amen. So, there must be a chance na si Apostle Paul ay magkaroon ng tinatawag na alinlangan. Lalong-lalo na siguro nung bago-bago pa siya na mananampalataya. But there has been a reason na siya po ay pwedeng maging ashamed doon sa gospel. Parang tulad po natin mga mananampalataya. So, na-born again po tayo. Pero, alanganin pa po tayo. At kahit na 2 taon, 3 taon, 4 na taon na tayo, okay, alanganin pa rin po tayo na mag-witness sa ating Panginoong Hesukristo dahil meron po tayong kinatatakutan at meron tayong iniiwasan. But then, during the time,
si Apostle Paul, he has every reason para siya ay magkaroon ng ashamed, magkaroon siya ng ayaw niyang patuloy na magpatuloy sa pag-share ng salita ng Panginoon because of some reason. Paul's day was a day of moral corruption. During that time, ang emperor ay si Nero. At si Nero na yan ay isang notorious na ruler. He is cruel and full of debauchery. So, ibig sabihin, during that time, ang Rome ay talagang there is what we call yung kalat, yung tinatawag na kaguluhan at yung corruption. At hindi ko lang malaman kung saang bansa natin pwedeng maihantulad yung sitwasyon o condition ng Rome during that time. Ngunit ito yung isang bagay na nakita ni Apostle Paul at maaring ito ay maaring maging hindrance sa kanyang pagpapatuloy na pag-share ng gospel. So, ang sinasabi ko po dito, ito po yung mga maaaring maging balakid during that time. And during that time, the day of Apostle Paul was full of moral corruption. Kung kaya't ang nasa isip marahil ni Apostle Paul, kung halimbawa hindi siya nagpatuloy mag-share at magkaroon siya ng shame sa pag-share ng salita ng Panginoon, ito po yung magiging isang dahilan. So, magulo ang ating kapaligiran. Magulo ang kapaligiran noon. So, ngayon, pasalamat po tayo sa ating Panginoon dahil hindi naman po masyadong magulo ang ating bansa. Pangalawa, Paul was by nationality a Jew. So, dahil si Apostle Paul ay Jew, tandaan natin ang paningin ng mga tao during that time at kahit na yung mga Hudyo mismo at yung mga citizens ng Rome, ang tingin nila ay ang Jew, it is considered to be a subhuman race na talagang worthy to be cursed, worthy to be exploited, and enslaved. Ito yung nakikita nilang katauhan ng mga Hudyo. Kung kaya si Apostle Paul ay Jews. Jew siya. Kung kaya't ito marahil ang magiging hindrance na maaring mangyari kay Apostle Paul, yung nakita niya na yung kanyang sarili, siya ay Jew. The gospel Paul preached was almost unbelievable. Okay, so siguro maaring ito nagiging experience din at minsan sa mga bagong mananampalataya, medyo ito yung maaring maging dahilan kung bakit hindi siya mag-share ng gospel. So, the gospel Paul preached was almost unbelievable. Bakit unbelievable? Kasi ang mga tao noong unang panahon, ang kapanahonan ni Paul, ang mga tao ay hindi naniniwala doon sa kanyang isinishare patungkol sa Panginoong Jesucristo sapagkat ang alam nila, ang Panginoong Jesucristo ay isang tao lamang. Kung siya ay isang tao lamang, natural, nandoon yung alinlangan sa kanila na bakit mabubuhay itong isang tao na ito. So, kung baga, titingnan natin sa kanila, ito ay kakaiba sa kanila. Kung kaya't maaring ito ang nasa isip ni Apostle Paul na maaring hindrance para siya ay mag-share ng gospel. So, the resurrection, as we believe, is the proof that the Lord Jesus Christ is the Son of God.
sa mga mananampalataya. But then during that time, they think it is unbelievable. Hindi kapani-paniwala, kumbaga sa nakikita ni Apostle Paul sa mga tao noong unang panahon. Paul was often rejected, not by just a few persons, but by whole communities. Sabi siguro ng mga tao doon, sino ba itong nagtuturo sa atin? Ito, pinaghahanap ng mga authorities. Ito ay na-imprison na sa Philippi. At ito ay na-threaten ang buhay niya doon sa Berea. Okay. So, ang mga intellectual na mga tao, tulad halimbawa ng mga intellectual sa Athens, nandoon yung kanilang pangungutya. Maaring nandoon, nakukutyain siya. But then, his message was considered foolishness to the intellectuals. Yung mga intellectuals na yun yung mga Greeks. And a stumbling block para doon sa kanyang kapwa mga Hudyo. So, this might be the reason. But then, purihin ng ating Panginoon, ito po, hindi nagiging bagay ito, hindi magiging paraan ito para si Apostle Paul ay maging ashamed doon sa gospel. But instead, Apostle Paul was very bold in preaching the gospel. Sabi sa ang pinakatot natin dito, okay, ano ang dapat nating matutunan dito? Dapat makita natin na many are ashamed of the gospel. Sa ating kapanahunan ngayon, sino ba ang merong lakas ng loob para mag-share ng gospel? Amen. Si John daw. Amen. Praise God. So, maaring tayo po ay mga mananampalataya na tayo ay nabahagingan na ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. So, sabi doon sa Isaiah 55 verse 8, ngunit tingnan muna po natin, ang pinakatot dito, many are ashamed of the gospel. Tama po ito, dahil marami po, they were ashamed of the gospel kasi hindi nila alam kung ano yung gospel. Ang alam nila doon sa gospel, as Christians, alam lang nila kung sino yung tao. Si Kristo, okay, namatay si Kristo, nabuhay na magulit, pagkatapos siya ay umakyat sa langit. Yun lamang ang kanilang mga kaalaman. Yun lamang ang mga na-embed, na itanim sa kanilang kaisipan. So, many are ashamed of the gospel. May reason kung bakit marami ang ashamed sa gospel ng ating Panginoong Jesucristo. Una, because of intellectual shame. Okay. Intellectual shame. Alam niyo po yung intellectual shames? Sino po dito sa atin ang nag-share na ng gospel sa mga abogado? Sa mga doktor? Sa mga honorable na mga mambabatas? They are all intellectuals. Sila po yung mga matataas na mayroong pinag-aralan. Sila po, nakapag-share na po tayo dito sa mga VP, Vice President ng mga kumpanya, sa mga CEO ng mga kumpanya. Mayroon na ba nakapag-share sa atin yan? Brad, hindi tayo uubra dyan. Mas matatalino yan mga tao na yan. Intellectual shame. Ayaw po natin humarap doon sa mga taong iniisip natin mayroong matataas na pinag-aralan. Ano ba ang salita ng ating Panginoon? Amen. So, sabi sa Isaiah 55 verse 8, "For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord." Ano ba ang kaisipan ng mga taong iyon?
Sino ba ang may mas mataas na kaisipan at mas may mataas na knowledge? Sila ba o ang ating Panginoon? At kung tayo po ay nagsishare sa kanila, ano ba ang isinishare natin sa kanila? Yung gospel po. So, yung gospel na yan ay salita ng ating Panginoon Diyos. The gospel comes from God Himself. Kung kaya't, yung ating gospel na dapat i-share, ito po ay hindi natin ikahiya kahit na sino pa man ang kaharap natin. Si Apostle Paul during that time, ang kaharap niya po, council po yun. Mga teachers of the law, mga matataas na member ng council ng Pariseo. Hinaharap niya yon. At siya ay bold na humaharap doon sa mga taong yon. Siguro sasabihin natin, iba si Apostle Paul. Apostle kasi yun Tayo na hindi naman apostle. Tandaan natin, sa ating Panginoon Diyos, hindi po natin tinitingnan doon kung ano po yung title natin. Kahit na po ikaw ay pangkaraniwang mananampalataya, you can share the Word of God doon sa mga intellectuals. At hindi po natin dapat ikahiya. Yung salit siguro, ang kaya lang nating sharean, ayan, mga basurero, yan mga ano na yan, mga kutong lupa, yan, sharean natin yan. Hanggang doon lang ba tayo? So, ang ating Panginoon Diyos na ating kinikilala at nasa atin po, ay mayroong kaalaman na hindi kaalaman ng mga intellectuals na yan. So, ito po yung nagiging isang problema. Okay. Many are ashamed of the gospel because of the fear of intellectual shame. Sabi sa Mark chapter 8 verse 38, sabi dito, sabi doon sa 1 Corinthians 3 verse 18 to 20, let no one deceive himself. If anyone among you seems to be wise in this age, let him become a fool, that he may become wise. For the wisdom of this world is foolishness with God, for it is written, He catches the wise in their own craftiness, and again, the Lord knows the thoughts of the wise, that they are futile. The thoughts of those wise are futile. Ang kanilang kaisipan ay dito lamang sa Word. Dito lamang sa mundong ito. Hindi po ito hindi niya pwedeng sakupin yung kaalaman and yung thoughts na nanggagaling sa ating Panginoon Diyos. Kaya ang sinasabi dito, the thoughts of the wise, they are futile. Huwag natin sabihin na sila ay mayroong mga matataas na pinag-aralan. Ngunit, sa kapanahunan ngayon, I believe, because of the power of the Word of God, itong mga intellectuals nito, I believe, much more yung kanilang malalaman and much more na sila ay magagamit sa kaharian ng Diyos once they believe the gospel and once they have the Lord Jesus Christ. Sapagkat kahit na po sa panahon natin, marami na pong mga intellectuals ang nakakikilala sa ating Panginoong Hesukristo. Okay. So, tingnan po natin na mayroon pang isang bagay na dapat po nating makita dito. So, in fear of intellectual, kaya tayo nagkakaroon ng shame. Pangalawa, the fear of social shame. Pero, sabi dito sa Mark 8 verse 38, if anyone is ashamed of me and my words in this adulterous and sinful generation, the Son of Man will be ashamed of them when He comes in His Father's glory with the holy angels. Kung tayo po, ikahihiya po natin
ang salita ng ating Panginoon Diyos. Because of this adulterous and sinful generation, tandaan po natin mga kapatid, pagdating ng time, tayo rin po ay ikahihiya ng ating Panginoong Jesucristo sa harap ng ating Diyos Ama at sa Kanyang mga anghel. Kung kaya't kinakailangan po sa atin bilang mananampalataya po tayo, dapat po panghawakan po natin itong gospel na ito. Yung fear of social shame. Ano yung fear of social shame? Yung bang ayaw ko mag-share ng Word of God kasi baka mamaya tawanan nila ako. Baka mamaya imak nila ako. Alam niyo po, itong mga bagay na ito, pangkaraniwan na lamang po, and we must expect it. Tandaan po natin, ang kausap po natin ay mga tao sa sanlibutan, okay, na ang kanilang minds, sila ay binulag ng sanlibutan na ito. Yung kanilang mata ay binulag na ayaw ng mga kalaban na ito na maihayag ang katotohanan sa atin. Ang katotohanan patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. They have blinded the minds of the people. Kung kaya't kahit na minsan magturo ka sa kanila, share mo yung gospel para bang wala silang nauunawaan. So, social shame. Baka ako ay ma-ridicule, baka ako ay mamak, baka ako ay ma-reject. Mag-share ako doon sa aking mga relative. Okay, ang iniisip natin kaagad, nako, baka mamaya magalit sila sa akin kasi mga sarado, kandado ang kanilang mga pananampalataya. Baka mamaya, instead na gusto kong mag-share sa aming trabaho, baka mamaya maging dahilan pa yon para matanggal ako sa aking trabaho. So, yun po yun mga reason kung bakit some believers are ashamed to share the gospel. Fear of intellectual and fear of social shame. Okay, sa akin po nangyari na yan. Sa Saudi. Nag-share ako sa Saudi. Pagkatapos ko mag-share doon, sabi ng isang kapatiran doon, Brad, ang ganda niyang mga ginagawa ninyo. Praise the Lord. Pag uwi mo sa Pilipinas, magandang negosyo yan. Kikita ka ng maraming pera dyan. Sabi gano'n sa akin. Sabi ko, okay lang. Walang problema. Yun ang pananaw niya. So, okay lang sa akin. So, minsan, doon sa kapitbahay namin, nag-share ako ng salita ng Panginoon. Kasama ko si Sister Pe. So, pagkatapos namin mag-share doon sa loob ng bahay, lumabas kami. Narinig ko, sabi ng isang standby, ano ba kayo? Nagpapaniwala kayo sa mga sinasabi niya na mga hindi naman totoo mga sinasabi niya. So, talagang tayo po ay makaririnig ng ganyang mga comment. But then, tandaan po natin, ang mas mahalaga sa atin ay panindigan natin yung ating pananampalataya at wag po tayong magkaroon ng shame sa pag-share ng salita ng Panginoon. Number 2, clear declaration why Paul is bold and not ashamed of the gospel because it is the power of God to save. Ito yung gospel of salvation. Okay. So, the word power, sabi dito, for it is the power of God. Power, dunamis, means the might, energy, force, and strength that is within God. The power of God, His very nature as God, He is the embodiment of power and He possesses all power. Kaya sa ating Panginoon Diyos, wala pong imposible.
sa ating Panginoon Diyos. So, yung good news niyan, the gospel of salvation, ito po yung isang kapamaraanan ng ating Panginoon Diyos dahil sa pag-ibig niya sa sanlibutan, nais niya na ang mga tao ay muling manumbalik sa ating Panginoon Diyos. Mauwin ng ating Panginoon Diyos yung mga naliligaw na kaluluwa na yan. The point is this, God has chosen to use His power in a loving way by sending men the good news. Ito nga yun, yung good news, the gospel of salvation. Ngunit, kung titingnan po natin ang kabuuan ng ating reference, ng ating scriptures, ng salita ng Panginoon, dalawa lamang po talaga ang tunay na kinapapalooban ng Bible. And this concerns about two things. This concerns about sin and this concern about love of God. At kung titingnan po natin sa Scripture, sa una pa lamang, nakikita na natin doon yung pagpasok ng kasalanan. But then, nandoon din makikita natin yung pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Na handa siyang tanggapin ang bawat isa na naisin nating lumapit sa Kanya at magsisi sa ating mga kasalanan. God's nature is love. He is full of compassion and full of grace and mercy. Ano ang salvation? Okay. Salvation sa Greek is soteria. It means deliverance, made whole, and preservation. Okay. So, ito yung meaning ng tinatawag na salvation. Tingnan po natin yung picture ng salvation. So, tandaan po natin yung kaligtasan. Ano ba ang ibig sabihin ng salvation sa atin? Salvation means deliverance from being lost. Okay. Ibig sabihin, yung mga tupang ligaw, yung mga tao na nabubuhay, nasasadlak doon sa putik ng kasalanan, gusto ng ating Panginoon Diyos na maiahon sila doon sa putik na yon. Gusto ng ating Panginoon, yung mga naliligaw sa wilderness, na hindi nila alam na yung kanilang ginagawa pala ay hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Sapagkat, alam niyo po, dito po sa sanlibutan na ito, pag ang isang tao ay nagsinungaling, okay lang yan. Magsinungaling ka, hindi naman mabigat na bagay yan eh. Okay. But then, tandaan po natin, sinungaling ay kasalanan. White lies, whatever it is, kung ano ang tawag nito, ito po ay kasalanan. Gumawa ka ng hindi maganda, manloko ka ng tao, total, hindi lang naman ako ang gumagawa ng mga ganyan, marami namang gumagawa ng ganyan, kaya okay na yan. So, ito po yung mga reason ng mga ligaw na kaluluwa. Ngunit, because of salvation, nais ng Panginoon Diyos na ma-deliver yung mga lost souls na yan at sila ay magkaroon ng panibagong buhay. At alam po natin, at marami tayong napapanood o marami pa po tayong nalalaman na mayroong experience na kung saan nakulong doon sa bilangguan, supposed to be ang sentensya kamatayan, because siya po ay hinipo ng Panginoon. Instead na siya ay maisadlak at siya ay mapatawan ng death penalty, nandoon na sila ay napapardon because of the move and touch of God na kanilang binigyan ng importansya sa kanilang buhay. Salvation means that Christ seek and save man from the lost condition, sets man on the right road that leads him to, walang iba po, to eternal life. At tandaan po natin, na ang buhay po natin dito sa mundong ito ay pagkatapos natin ng
adulthood, dadaan po kayo sa seniorhood. At pagkatapos ng seniority, anong susunod sa senior? Anong susunod sa senior? Amen. So, yung susunod doon sa senior, okay, yun yung elder na tinatawag. Yung elder na kung saan ay hindi na makalakad. At minsan sinasabi ni Pastor Nelson na ang isang tao, pag hindi alam kung saan siya pupunta, delikado na yon. Okay. So, kailangan na ma-deliver tayo, no? At kinakailangan na ang Panginoon Diyos, okay. So, the Lord God is so good sa atin dahil kahit na tayo ay nandoon na sa level ng seniority ay nakakapag-isip pa po tayo ng maayos. At alam pa natin sabihin yung mga verses ng salita ng Panginoon. So, salvation means deliverance from sin. Ito po, alam na alam po natin ito. Deliverance from sin sa ating mga nakagawiang mga kasalanan. Alam niyo po, ang kasalanan po, it is a daily habit. Pag yung kasalanan na yan, hindi po naalis sa atin, nagiging habit na po yan. At pag nagiging habit na yung kasalanan na yan, nagkakaroon niya ng tinatawag na pressure na kung saan yung habit na yan ay ganun lamang, napakababaw lamang, pero habang tumatagal, ito ay lumalaki ng lumalaki. At nagiging mabigat na mabigat para sa isang tao ang mayroong napabayaang kasalanan. So, parang ang sinasabi na ang kasalanan, it is an infection. Okay. Ang kasalanan, it is a dreadful disease, okay, na mas malala pa sa malalang sakit. As we compare it, halimbawa sa cancer, mas malala pa sa malalang sakit ang isang kasalanan. So, kaya nga ipinagkaloob ng ating Panginoon Diyos na magkaroon tayo ng kaligtasan. Okay. Kaligtasan na kung saan ma-deliver tayo sa pagkakasala. At alam niyo po ba kung saan ang destination ng mga taong hindi na-deliver sa kasalanan? Saan ang destination nito? Papunta doon sa dagat-dagatang apoy. Doon sa dagat-dagatang apoy, maraming swimmer doon. Lumalangoy sila. Kaya lang lumalangoy sila sa dagat-dagatang apoy. And actually, this is not really a joke. Pero we will imagine kung ano ang kalalagayan ng lost souls na napunta doon sa dagat-dagatang apoy. Salvation means deliverance in the future from all evil and corruptions. Na tayo ay ma-deliver sa lahat ng mga gawaing hindi maganda. Sa mga gawain immorality. So, this is salvation para sa atin. Kailangan natin ang salvation. Sapagkat if there is no salvation, ang tao ay pinaka-hopeless na dito sa mundong ito. Ngunit ito nga yung titingnan po natin na bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. Okay? Dahil sa pag-ibig niya sa atin, nais ng ating Panginoon Diyos na tayo ay maiahon sa kasalanan. Ngunit magkaroon lang tayo ng a submissive heart para tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo at para, pinaka-importante, para mag-repent sa ating mga kasalanan. So, sabi dito,
Salvation is complete redemption of man's body and soul in the future. Salvation is the perfect deliverance from the wrath of God. Yung galit ng ating Panginoon. The gift of life and exaltation. Salvation is the presence of perfect assurance. Salvation means deliverance from enemies and dangers. May kalaban po tayo. Sino ang kalaban natin? We struggle not against flesh and blood, but by those spiritual na nasa spiritual realms. May kalaban po tayo. We have an enemies. Our enemies is Satan and his cohorts. Dapat po maging aware po tayo dyan. Hindi po tayo nakikipag-away sa isang tao. Bagamat, makikita natin na sa ating kapaligiran, maraming gulo, maraming away. But then, ang away po natin hindi po sa tao. Ang away po natin ay sa espiritu. Espiritu na lumulukob doon sa taong ginagamit niya. At natutuwa nga po ako dahil sa aming Bible study, we are studying about spiritual warfare. So, ang kalaban po natin, si Satan at ang kanyang cohorts, at man has to confront all kinds of enemy and dangers that attack both his body and soul. Okay. Yung salvation po natin, hindi lamang yung salvation ng ating soul, kundi salvation ng ating physical body. 3 John 2, sabi ni John, I wish above all things that thou mayest prosper, be in good health, even as our soul prospereth. Hindi lamang gusto ng Panginoon Diyos na nagpo-prosper yung ating kaluluwa. Gusto ng Panginoon Diyos nagpo-prosper din ang ating physical body. Maganda ang ating health. Verse 17. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Number 3, Paul is not ashamed of the gospel because it is the revelation of God's righteousness. May problema po ang tao talaga. Yung pag-iisip po ng tao, man's thinking. Man thinks that he is good enough doon sa kanyang mga ginagawa and he feels that he is acceptable sa ating Panginoon Diyos. May mga tao na walking righteous, mabuti siya. And that he feels that because he walk righteously, ang alam niya, acceptable siya sa ating Panginoon Diyos. Ito po yung problema ng tao, na kanyang iniisip na lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng kanyang klase ng paglakad doon sa kanyang buhay, acceptable ito sa Panginoon. Ngunit, man is imperfect. Kahit na anong sabihin ng tao, na ako ay gumagawa ng mabuti, ako ay tumutulong sa ibang tao, na ako ay lumalakad righteously, man is imperfect. If man is imperfect, he cannot be in the presence of God. Hindi po siyang maaring manatili doon sa presensya ng ating Panginoon Diyos. He can only be in the presence of God once na yung tao ay mayroong righteousness na galing po sa ating Panginoon Diyos. 2 Corinthians 5 verse 21, He who knew no sin has been made sin for us, that we might be the righteousness of God in Him. Saan manggagaling yung righteousness? Na meron supposed to be tayo, yung righteousness niyan ay dapat manggaling sa ating Panginoong Hesukristo. And then that's the time na pwede nating sabihin, all our righteous acts, lahat ng goodness na ating ginagawa, it will be acceptable sa ating Panginoon Diyos. The righteousness that comes from the Lord, from God through the Lord
Jesus Christ. The gospel is the revelation of God's righteousness and reveals how man can be made righteous and reconciled to God. So, yung answer doon sa problema ng tao, kinakailangan doon ay mabuo yung tinatawag na pananampalataya. Pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Yung ating pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo, na kung saan tayo ay kinonfess natin, na tinanggap natin ang ating Panginoong Jesucristo, tayo ay nagsisi sa ating kasalanan, at pagkatapos tayo ngayon ay lalakad ng matuwid ayon doon sa salita ng ating Panginoon. Karga-karga po natin, yakap-yakap po natin yung gospel na yan that brings salvation to us. So, Paul is not ashamed of the gospel because it is the revelations of God's righteousness. Tandaan po natin, mga kapatid, ang ating panahon po ay talagang papunta sa pag-decay. Ang panahon po natin ay patuloy po, Panginoon, patuloy na nagkakaroon ng deterioration, wastage and decay sa ating lipunan at sa ating pangkasalukuyang panahon ngayon. Kung kaya't tayo, mga mananampalataya, we must hold on doon sa gospel ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po, ng mga mananampalataya na nabubuhay pa dito sa mundong ito, marami pa tayong pwedeng gawin para ang ating Panginoong Jesucristo ay atin pong ma-witness sa ating mga kakilala. In conclusion, sabi doon, revealing the wonderful righteousness of God to save men, may we never be ashamed of the gospel or of Jesus himself. Revealing the wonderful righteousness of God to save men, may we never be ashamed of the gospel or of Jesus Christ himself, who loved us and gave himself for us to have our salvation. Maikling kwento lamang po bago ako magtapos. May mag-ina po. Natural mag-ina, nanay, pati yung kanyang anak. Little girl. Itong little girl na ito, ayaw niyang sumama doon sa kanyang ina. Pupunta doon sa eskwelahan, nahihiya siyang kasama yung kanyang nanay. Pupunta sa mga malls, humihiwalay siya doon sa kanyang nanay. Hahalikan niya yung kanyang nanay, ang gagawin niya, pipikit pa siya. Bakit? Kasi yung nanay niya ay mayroong peklat sa muka. So, pag nakikita ng batang yon yung peklat ng nanay niya, para bang hiyang-hiya siya nakasama niya yung kanyang nanay. Okay, so sa atin naman dito, hindi naman po tayo nahihiya nakasama natin ang ating mga magulang. Ngunit ito po'y kwento lamang. So, nahihiya itong bata na ito nakasama ang kanyang nanay dahil doon sa muka ng kanyang nanay. Dahil may peklat ito at pangit ang tingin niya doon sa kanyang nanay. Ngayon, ang kanyang nanay ay medyo nababahala doon sa attitude ng kanyang anak. So, during the time na siya ay matutulog niya, may conviction na doon sa nanay. Nilapitan niya yung kanyang anak, "Anak, bakit ba parang ikinahihiya mo ako?" Sabi ng anak,
Kasi po, yung mukha ninyo hindi maganda Pangit-pangit ng mukha ninyo ganito anak, magtatapat ako sa iyo. Nung ikaw ay sanggol, ikaw ay nasa cradle, gabi na kung saan ako ay biglang nagising dahil nasusunog na pala ang bahay natin. So yung alarm ay hindi nag-function at yung sunog na yon galing sa kapitbahay, gumapang na papunta dito sa bahay natin. Nasunog ang bahay natin and immediately naalimpungatan ako, tumakbo ako papuntang labas. Ngunit naalala kita. So immediately bumalik ako, pinuntahan kita doon sa cradle mo. Binalot kita ng kumot at hinawakan kita ng mahigpit. Ngunit sa paglabas ko, mayroong material na bagay na tumama sa aking muka na kung saan ito ay naging dahilan ng aking peklat. Ngunit anak, hindi kita binitawan. Kapit-kapit pa rin kita at hinayaan ko na masunog ang aking muka hanggang sa ako ay makalabas. Kung kaya't nakikita mo na ako ay may peklat sa muka. Nung narinig ng bata yon, ang ginawa ng bata, hinalikan niya yung kanyang nanay. Bakit ko nakwento ito? Sapagkat tayo po, noong una, ayaw po natin pakinggan ang salita ng Panginoon. Hinihikayat tayo na umattend ng Bible study, pero tinatakasan po natin ito. Nahihiya tayo na sumama doon sa mga grupo na kung saan nag-aaral ng salita ng Panginoon. Hiyang-hiya po tayo at parang tulad ko noon. Nung ako ay hindi pa mananampalataya, makita ko lamang yung magsishare sa akin kahit na ayaw kong umakyat sa taas ng eskwelahan, umaakyat po ako. Maiwasan ko lang yung tao na yon. Ganun po ang sistema natin. But then, dumating ang time na hinipo tayo ng ating Panginoon Diyos at nalaman natin na ang gospel pala na yan ay tunay na pangako at pagpapala sa buhay natin. Nalaman natin na sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon Diyos na tayo pala ay mayroong buhay na walang hanggan. At dahil dyan, nalaman natin ito kung kaya't mas lalong naging maigting ang ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. That's the time na kung saan nakita natin na sa simula tayo ay nahihiya, but then now, nalaman natin ang katotohanan and now we are facing the challenge na kung saan ang gospel ay handang-handa na natin i-share with boldness. Amen ba tayo doon? Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. I just pray, O Father God, na your message, O Father God, will touch us, O Lord God. The importance of salvation, na kung saan ito po, Panginoon, ay buhay na walang hanggan. Father God, we thank you, O Lord God, for we have opened our eyes for the truth, O Lord God, at nalaman po namin, Panginoon, ang kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin, bangamat kami ay hindi worthy, O Father God, but because of your grace, O Lord God, we have that salvation. At maraming salamat, Panginoon, as we believe in our hearts, O Father God, repenting from our sins and accepting the Lord Jesus Christ, having a personal relationship with the Lord Jesus Christ ay isang magandang bagay sa amin na habang kami ay nandito sa lupang ito, Panginoon, we are holding on doon sa salvation
na ipinagkaloob nyo sa amin. Salvation, which is a free gift of Father God para sa bawat isa, anuman ang kultura, anuman ang nationality, puti, negro, kung sino pa man, Lord God, we thank you, O Lord God, for the salvation that is in our Christ Jesus. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy na manguna ka sa aming buhay, Panginoon, kumilos ka sa aming Panginoon, and that we may have a true commitment of Father God, lalong-lalo na sa kapanahunan ngayon. Lord, thank you for the power of the Holy Spirit that will really guide us and help us to have strength in sharing the good news, the gospel of the Lord Jesus Christ. Maraming salamat sa inyo ang lahat ng papuri sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ay magsasabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Gandang maga po sa ating lahat. Ngayon po ay darakon tayo sa pagbibigay. Are you excited? Amen. Lahat tayo excited, lalo na sa na ito. Dahil sa pagbibigay natin sa Panginoon, pinapakita natin ang ating pagtitiwala at pag-ibig sa Kanya. Sinasabi po dito sa 2 Corinthians 9:7, paano ba tayo magbibigay? Sabi rito, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ganito po tayo magbigay. Sa oras ng pagbibigay, nandun ang kagalakan natin, ang pagmamahal natin sa Panginoon, dahil alam natin, una sa lahat, siya una nagbigay sa atin. Siya nagmahal sa atin, at lahat ng ating tinatangkilik ay galing sa Kanya. No? Nabubuhay tayo dahil sa Panginoon. We don't own anything in this world. We are only steward. Tagapangasiwa lamang tayo ng mga ari-arian dito. May kwento po ako regarding dito sa pagbibigay. May isang businessman, no? Alam niya yung tithings. Kaya yung nagbigay siya ng 10% ng kanyang kinikita. Wow! Pinagpala siya ng Panginoon, no? Habang nagbibigay siya nararanasan niya ang biyaya ng Panginoon. Lalo siya pinagpapala, lalo lumalakas ang kanyang business. Kaya sabi niya, dagdagan ko pa to.